Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhallazina amanu, o kayong mga nanampalataya, may paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, iza nudiya lis-salati mi yawmil jum'ah, kapag marinig niyo ang panawagan sa araw ng Biyernes, sa yawmul jum'ah, fas'au ila dhikrillah, magmadali kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pag-aalala sa Kanya, wazarul bay' at iwanan nyo, talikuran nyo ang inyong mga kalakal, ang inyong mga tindahan, anumang mga gawain na nakakaabala sa isang tao, sapagkat zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, sapagkat sabi ng Allah, mas mainam ang pag-aalala nyo sa akin sa araw na yan kung ito ay nababatid nyo lamang. Ito yung dalil, mga kapatid, kung paano tayo pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa reliyong Islam, na dapat sa isang mananampalataya na may sagawa niya, may sakatuparan niya ang kanyang tungkulin sa kanyang tagapaglikha, ang pagkakaroon niya ng oras upang sambahin siya sa Yawmul Jum'ah, bukod doon sa 5 beses na pagsasagawa natin na obligadong sala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit natin binanggit ang talatang ito? Sapagkat ang pagsasagawa ng Salatul Jum'ah ay obligado sa atin. At hindi marapat na kaligtaan ng isang tao ang pagsasalanin ng Yawmul Jum'ah, lalong-lalo na kung wala siyang sapat na dahilan. Sa isang hadis ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito yung maging kahantungan ng isang tao na nagpabaya siya ng pagdarasal sa Yawmul Jum'ah. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jum'in tahawunan biha, taba'allahu ala qalbi. Kung sino man anya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang iniwanan niya ang Yawmul Jum'ah, ibig sabihin hindi siya nagsala ng Yawmul Jum'ah ng 3 beses na magkakasunod-sunod, na wala siyang sapat na dahilan na ito ay pinahintulutan sa pananampalatayang Islam, taba'allahu ala qalbi, tunay na tatatakan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso. Siselyuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso. Dito pinaliwanag ng mga ulama natin kung anong ibig sabihin ng taba'allahu ala qalbi. Kung paano isarado, kung paano siselyuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puso ng isang mananampalataya. Ang sabi ng mga ulama natin, wa ma'nahu anna Allah khatama ala qalbihi wa aghshahu. Ang ibig sabihin ng pagselyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang puso ay seselyuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso at maging dahilan na napakahirap sa kanya ang pagtanggap niya ng gabay at awan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa asbaha qalbuhu a'ma 'anil haqq. At bukod dun, sabi ng mga ulama natin, yung pagselyo sa kanyang puso ay gagawin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging bulag ang kanyang puso sa katotohanan. Ayaw na niyang makinig sa katotohanan sapagkat ito ay napakasakit sa kanyang pandinig. Qasiyan, at magiging matigas ang kanyang puso, wa mutasifan bil jafai, at magkakaroon siya ng katangian na pagiging mabagsik niya at kawalan ng pagmamahal sa lahat ng mga ibadat na kanyang ginagawa. Ibig sabihin, bukod sa nagiging matigas ang puso ng tao na yun, dahil lang sa pag-iwan ng 3 Salatul Jum'ah, ay magkakaroon siya ng katangian na kung saan mabagsik ang kanyang puso at mawala ang pagmamahal niya sa mga pagsamba, mga mabubuting gawain na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, khatama alayhi wa aghshahu wa mana'ahu al-tafa. Ang ibig sabihin ng pagselyo sa kanyang puso, yung tao na hindi nagsala ng 3 beses na magkakasunod-sunod sa Yawmul Jum'ah, ay tatatakan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso na ito ay nababalot ng kadiliman. Wa ja'ala fihi al-jahl. At bukod dun, sabi ni Munawi rahimahullahu ta'ala, na magkakaroon siya ng kadiliman sa kanyang pananampalataya, ay gagawin sa kanya na magiging mangmang siya sa kanyang pananampalataya. Yun ang maging bunga ng pagiging pabaya niya ng pagdarasal ng Yawmul Jum'ah, umabot sa punto na gagawin sa kanya ang kanyang puso, ang kanyang paniniwala ay magiging mangmang na siya sa relihiyong Islam. Wal jafaa wal qaswa,
bukod sa pagiging mangmang niya sa pananampalatayang Islam ay magiging mabagsik siya at mawala ang kanyang pagmamahal sa mga ibadat at maging sanhi ng pagkamatay ng kanyang puso o kanyang pananampalataya o iman. Subhanallah. Aw sayyara qalbahu qalba munafiqin. O di kaya sabi ni Munawi ay gagawin sa kanya ng Allah na ang kanyang puso ay parang puso ng mga taong munafik. Yung mga tao na mapagkunwari sila sa kanilang pananampalataya. Ito yung maging bunga, maging resulta ng isang tao na nagpabaya siya ng pagsasagawa ng Salatul Jum'ah na hanggat sa umabot na 3 beses ay hindi nagsala ng Salatul Jum'ah na wala siyang sapat na dahilan, ito ang kanyang magiging bunga sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero may mga dahilan na pinahintulutan sa pananampalatayang Islam. Halimbawa, kung ang dahilan mo kaya't nagawa mo itong bagay na ito, hindi ka nakapagsagawa ng 3 beses na Salatul Jum'ah, ay dahil sa ikaw ay may malubhang karamdaman, ito ay pinapahintulutan ng Sharia. Subhanallah. Halimbawa, meron kang sakit, hindi mo kaya pumunta sa masjid, malalang karamdaman, tanging sa bahay ka lang, nakaupo, nakahiga, etc. Kapag ganito ang dahilan ng isang tao ay pinahintulutan sa kanya na hindi siya magsagawa ng Salatul Jum'ah sa masjid o di kaya sa jamaah. Pangalawang dahilan, kung ang isang tao ay nasa kanyang paglalakbay o tinatawag na musafir, ay hindi naging obligado sa kanyang pagsasagawa ng Salatul Jum'ah, bagkus ang naging obligado sa kanya ay ang pagsasagawa ng Salatul Duhur. So ito yung mga ilan sa dahilan na binanggit sa Sharia o sa batas ng Islam. Kung wala dito sa mga dahilan na ito, na ang isang tao maging katuwiran niya na kung saan maiwanan niya ang Salatul Jum'ah hanggat sa umabot ng 3 beses, 3 Jum'ah na magkakasunod-sunod na pinabayaan niya dahil sa kanyang katamaran o di kaya namang dahilan ay magkakaroon siya ng malaking bunga sa kanyang pananampalataya. Subhanallah, ibig sabihin hindi na pinahintulutan sa kanya yung ganung gawain. Katulad halimbawa, kung ang isang tao ay meron siyang trabaho. Anuman ang trabaho mo, anuman ang negosyo mo, dapat naputulin mo yun sa oras ng Salatul Jum'ah at bigyan mo ng pagpapahalaga ang oras na ito, yung pagsasagaw natin na Salatul Jum'ah. Meron silang batas ngayon na sinusulong sa Senado na kung saan sa lahat ng mga public places na magpapatayo sila ng musalla, prayer room. Kaya pabor na pabor sa atin to ng mga Muslim. Bakit? Kasi karamihan sa atin, yung mga trabaho natin, kaysa nandun tayo sa opisina, nandun tayo sa mall, kaya isang mahalagang sa atin to mahalagang bagay to sa atin kasi kapag naaprubahan itong batas na ito, hindi na tayo mahihirapan. Kahit gaano tayo kaabala sa trabaho natin, sa negosyo natin, ay maging accessible sa atin yung musalla, yung pagdarasal natin sa Yawmul Jum'ah. Ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga pala sa atin ng pagsasagawa natin ng Yawmul Jum'ah at ito ay ginawang kautusan sa bawat mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya't kung hindi gagawin ng isang tao ito, maging pabaya siya sa kanyang pananampalataya sa pagsunod niya sa mga kautusan sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay magkakaroon tayo ng pananagutan. Dito pa lang sa mundo, makikita mo yung tao na tumigas ng kanyang pananampalataya. Bakit? Kasi, alam niyo mga kapatid, pansinin yung mga tao na hindi na nagsasala ng Yawmul Jum'ah. Hindi lang yung Yawmul Jum'ah, kundi pati yung 5 beses na pagsasala. Kaya pag meron tayong nakitang ganung klase ng tao, naging matigas ng kanyang pananampalataya, kahit anong pilit mong pag-utusan yan, hindi mo kaya yan. Kahit pilit mong magsala ka ng 5 beses, magsala ka ng Yawmul Jum'ah, kung sadyang tumigas ng kanyang puso, ang kanyang pananampalataya, kahit anong gagawin mo, anong pilit mo sa kanyang utusan, hindi ka susundin. Liban na lang kapag dumating sa kanya ang hidayah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ganitong klase ng sakit ay napakatindi. Ito yung sakit na kung saan hindi natin nakikita sa physical na pangangatawan, kundi ito ay matatagpuan ng isang tao sa kanyang pananampalataya. At ito ang pinakamalala na mangyari sa isang tao dito sa mundo, na
dumating tayo sa punto na magiging matigas na ang ating puso sa pananampalatayang Islam. Magiging sarado na yung puso natin sa katotohanan. Magiging tamad na yung katawan natin sa pagsasagawa ng kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsasala, sa pagbabasa ng Quran, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pagsasagawa ng mga sunnah at iba pang mga kautusan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang malala na mangyari sa isang tao na maging manhid na ang kanyang puso sa katotohanan.